Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Talaga naman pong pinagpala tayo, di po ba? We are so blessed just with the truth that we are here, seated, ready to listen to His words along with our family members. And we may not be physically together right now, but we are together by heart. Amen? Amen. We have been enabled by God to be here, to listen to His words, and that's something to praise God for already. And according to Genesis 1, verses 1 to 3, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. And there we saw how sovereign our God is, how much He is in control, and He's the one who is responsible for all things that we receive, that we experience, the one who is uncreated, and is the reason we are all here, the one who knows us not just by name, but each and every bit of us, numbers of our hair, the color of our eyes, the one who knows the heart of each of us. You are our King. Forever you are our King, Lord God. Hung the stars like chandeliers, numbered every grain of sand, knows the heart of every man. He is King forever. He is King forever. He is King forevermore. His power and authority, unshaken by the schemes of man, never changing, great I am. Kingdoms rise and kingdoms fall, He is faithful through it all. Crowned in King forever, crowned in King forever, crowned in King forevermore. Forsaken by a traitor's kiss, the curse of sin and centuries did pierce the lowly Prince of Peace. Oh, lifted high the sinless man, crucified a spotless lamb, buried by the sons of men, rescued by the Father's hand, to reign as King forever, reign as King forever, reign as King forevermore. King eternal, God of grace, we crown you with the highest praise. Heaven shall
shouts and saints adore. You're holy, 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 Lord. What joy in everlasting life, all this love and faith inside. Justice rose and praises rise at the name of Jesus Christ. King of kings forever, King of kings forever, King of kings forevermore. King of kings forever, King of kings forever, King of kings forevermore. Father God in heaven, we are being humbled by your great plan for our lives. Since the beginning of creation, ipinakikita mo na ikaw ang may kontrol ng lahat. Nakikita namin ito hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan. Madami nang nagdaang mga kaharian, ngunit ang kaharian mo lamang patuloy na nananatili. Napakadakila mo, Ama. Alam namin na itong plano mo sa buhay namin ay napakaganda. Maaaring hindi namin ito nakikita ng malinaw dahil sa gulo ng mundo, dahil sa problema na kinaharap namin ngayon. Ngunit ilinaw mo sa amin na hindi lang rito natatapos. Sa mundong ito ang buhay. Meron pang napakagandang naghihintay na kalalagayan ang darating pagtapos ng buhay na ito. At dito kami mas magbigay ng importansya. Sabi mo nga sa salita mo, mas matalino ang taong nag-aanda sa kanyang kamatayan. Mahirap man pag-usapan ng mga katotohanan ito, ngunit darating talagang panahon na magwawakas ang aming buhay sa itinakda mong panahon. Kaya sana, Ama, nakikita mo na naghahanda kami. Niingatan namin ang kaligtasan, yung kagalakan, yung kapayapaang ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord, sa mga katotohanan ito na nagbibigay sa amin ng comfort. Thank you sa provision, Lord, financially, spiritually, and physically. Marami pong salamat sa patuloy na pag-iingat at sa mensaheng inihanda mo para sa araw na ito. Marami pong salamat. At sa buhay na ginamit mo para ipamahagi ang karanasan niya sa iyo. Lord, magbigay po ito sa amin ng kalakasan at patuloy na magamit namin, Lord, ang araw-araw na learnings namin sa inyo, sa amin pong mga buhay. At totoo na mai-apply po namin ang mga natututunan po namin sa iglesia na ito, sa mga patuloy niyo pong mga mensahe at sa amin pong personal readings. Lord, nawa nakikita mo sa buhay namin na nagbibigay kami ng malabis na importansya, Panginoon, sa inyo pong mga salita dahil ito po yung magbibigay sa amin ng spiritual strength, Lord, para maipagtanggol, maipaglaban po, Panginoon, ang joy, Lord God, mula o laban sa mga joy killers, sa mga kaaway, sa mga Diablo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa mga katotohanan. Maraming pong salamat sa provision, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, dahil po hindi pa nakaprepare yung ilan po nating mga nanay na natitira para po sa kanila po mga devotional messages, pagpapatuloy po natin at i-reinforce natin kung ano po yung binigay sa ating mensahe last Sunday. At dahil po ilan na lang ang mga nanay na magbibigay po ng devotional messages, nais ko pong itap na rin ang mga tatay po ng iglesia. So kayo po ang mga susunod na magbibigay po ng mga devotional messages. So ibig pong sabihin, mag-prepare na po kayo ng mas maaga.
para po ma-review niyo po ng gusto at maipag-pray niyo kung ano po yung message na nais ng Panginoon na dalhin sa pamamagitan niyo. So natapos po tayo last Sunday mga kapatid dito po sa ating pong actually hindi tayo natapos kundi na-introduce po natin yung second point ng ating pong message ng God's redemptive plan, the timeline to redemption. So dalawa po yung nabuksan nating puntos. Una yung the promise, which is the beginning or the starting point of God's redemptive plan, na ginamit po natin ang teksto mula po sa Genesis chapter 3 verse 15. It says, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." So, what is the goal of his prophecy or promise or the goal of God's promise? Ano po yung gustong puntahan nun, layunin nun, nung sinasabi po doon sa pinangako ng Lord sa Genesis chapter 3 verse 15. Dalawa po ang goal nito, mga kapatid. At tinalakay po natin ito last Sunday na nais po nating i-reinforce ngayon yung katotohanan na yon. So the goal is number 1, to crush the head of the serpent or to crush the head of the enemy, which means to end all the works of evil. Yan po yung goal number 1. Wakasan ang kalapastanganan o gawang kalapastanganan ng kaaway. Yan pong ibig sabihin ng he will crush your head. The offspring of the woman will crush the head of the serpent, of the old serpent. Kilala natin kung sino siya. The devil or Lucifer the devil. Pero paano po? Paano po wawakasan ng Panginoon o ng anak ng babae or the offspring of the woman? Yun pong gawa ng kaaway. Yun po yung goal number 2, which is for the woman's offspring to be stricken by the serpent. Okay? Which means, akala po parang ang dating nun, natuka nung ahas yung sakong nung lalaki, no, anak ng babae. Akala po parang ang tingin po natin kahit papaano nagbigay po yun ng masamang implikasyon doon po sa ating Panginoon. Pero yun po talaga ang goal, mga kapatid, yung ma-strict siya o makuha niya yung kamandag ng serpent. For the woman's offspring to be stricken by the serpent is the goal in his promise. It means to die temporarily or to die physically, because dying physically, ayun po yung magbibigay po ng defeat sa kaaway. Akala ng kaaway mapapatay niya ang Panginoon, pero ang ibig pong sabihin ng kamatayan ng Panginoon is to defeat all the works of the enemy. Dying temporarily to defeat the works of the evil eternally. Yung kamatayan po na yun ang naghugas sa atin, sa ating mga kasalanan. Yung kamatayan po na yun ang nagsecure sa atin para po magkaroon tayo ng eternal life o buhay na wala hanggan. So yun po yung goal ng promise, mga kapatid, na sinimulan dun sa beginning. Okay? Dun sa early onset of creation. At yun po yung nililiwanag natin habang nagtutuloy-tuloy po yung ating pong pag-aaral. So, yung number 2 point o second point po natin, the pause, tinalakay po natin yung unang timeline. Unang timeline po is from Adam to Noah's flood. Approximately so last time, inano natin yung nagra-round up tayo para madali nating matansya o madali nating matandaan. Nira-round up natin yung mga numbers. But this time, gusto ko po kayong turuan, mga kapatid, kung paano po ginagawa yung tinatawag nating educated guesses or educated guess para matansya po natin o mataya ano ba talaga yung timeline. Ano ba talaga yung mga nangyayari o kailan ba yan talaga nangyayari.
na gumagamit po yan, ang mga theologians o mga scholars ng mga educated guesses. Meron pong mga reference yan. At ngayon po, gusto kong ituro sa inyo kung paano po sinasagawa ito. What is educated guesses? Paano ito sinasagawa? Example po, gamitin po natin yung first timeline po natin. Ang first timeline po natin is yung mga panahon na ginugol from Adam, yung creation ni Adam, to Noah's flood. Okay? Creation ni Adam papunta dun sa baha. Okay, paano natin tatansyahin to o itataya yung mga panahon na ito ng pwede nating sabihin na eksakto as per what the Bible records it. Okay, kung ano yung nakasulat sa Biblia. So, the first timeline, the timeline between Adam and the flood of Noah. So, let us use the text in Genesis chapter 5, chapter 6, and chapter 7 as our reference para po matansya natin yung timeline na yon. Again, ano po yung timeline na yon? From the creation of Adam up to the flood of Noah. Okay, ang pinapakita po natin kasi dito, paano po sumakto yung 4,000 years. Yung kabuang 4,000 years na yon mula dun sa creation ng first Adam papunta sa creation ng second Adam. The first Adam is the one who sinned and fall short, and the second Adam is Jesus Christ, the one who will redeem the sin of man na pumasok sa pamamagitan ng first Adam. Okay, so let us use the text in Genesis chapters 5, 6, and 7 as our reference. So let's start. So, paano natin makukuha yung ng sakto yung mga panahon na lumipas mula po doon kay Adan hanggang doon po sa baha? So, gagamitin po natin dito yung aktual na teksto ng Biblia. Hindi po yung nagtatansya-tansya lang tayo. So para po maging maliwanag tayo at makumpiyansa na ang sinasabi po natin ay tumpak, meron po tayong mga basehan. Hindi po yun galing sa isipan lang ng kung sino mang nagsasalita. Dapat po may reference tayo, may basehan tayo para masabi nating tumpak kung ano po yung tinuturo natin. So yung unang verse po is Genesis chapter 5 verse 3. So sa Genesis chapter 5 verse 3, mababasa niyo po doon that Adam had lived 130 years when he became the father of Seth. Okay, so meron na po kaagad number doon. Makikita niyo po sa screen yung mga numbers na yon. Mamaya i-add natin lahat para makuha natin yung kabuuang gap between those timelines. So, ano po mga kapatid? So yun ang unang number na nakuha natin, 130 years. 130 years means edad ni Adan nung ipinanganak or naging anak niya si Seth. Okay? And then in Genesis chapter 5 verse 6, Seth had lived 105 years when Enos was born. Okay, so pangalawang number po yon. Una, 130, edad ni Adan. And then, pangalawa is 105, edad po ni Seth. Okay, in Genesis chapter 5 verse 9, Enos had lived 90 years when Kenan was born. Pangatlong number po yan, 90. And then in Genesis chapter 5 verse 12, Kenan had lived 70 years when Mahalalel was born. Okay, in Genesis chapter 5 verse 15, Mahalalel lived 65 years when Jared was born. And then in Genesis chapter 5 verse 18, Jared had lived 162 years when Enoch was born. At tandaan po natin, hindi po natin ginagawa yung mga numbers na ito. Pag binuklat nyo po yung sinasabi kong mga tekstong binabasa natin, makikita nyo po doon yung actual na number na pinag-uusapan natin ngayon.
So inaano ko na lang po ito, yung pinapabilis ko na lang dahil nilalagyan na natin siya ng magandang format para mabilis po nating may paliwanag. And then in Genesis chapter 5, verse 21, Enoch had lived 65 years when Methuselah was born. Okay? And then in Genesis chapter 5, verse 25, Methuselah lived 187 years when Lamech was born. And then in Genesis chapter 5, verse 28, Lamech lived 182 years when Noah was born. O ang hinuhuli po natin dito mga kapatid, yung timeline between Adam, si Adan, papunta po dun kay Noah nung magsimula po yung flood. Nung ibuhos ng Panginoon ang kanyang poot dahil sa kasalanan ng mga tao. Yung unang pagkagunaw. So yun po yung timeline na yon. Kaya tinutuntun natin si Adan papunta kay Noah nung magbaha ang mundo. Okay? So, Genesis chapter 7 verse 6 says, Noah was 600 years old when the flood waters came. So, nakuha na po natin lahat ng numbers na kailangan natin. Okay? 130 plus 105 plus 90 plus 70 plus 65 plus 162 plus 65 plus 187 plus 182 plus 600 equals 1,656 years. Yun po yung mga taon or gap naghihiwalay between Adam, the creation of Adam, papunta sa pagkagunaw, unang pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noah. Okay, 1,650 year gap between Adam and the flood of Noah. Okay, anong mga year po 'yon? Kasi ang tinutuntun natin 4,000 years from Adam to Adam. So nagsisimula tayo sa 4,000, pababa sa 0 sa 1 sa panahon ng panganakan ng ating Panginoon. So yung creation ni Adam, inilalagay natin approximately 4,000 BCE. Okay? 4,000 BCE. Dahil lang nakuha nating mga taon kung saan konektado yung salinlahi, nakakuha tayo ng 1,656 years, i-deduct po natin yon. Ima-minus natin sa 4,000. Kasi 4,000 ang simula kay Adan. So makakakuha po tayo ng 2,356. So nakuha po natin yung taon. Kung saan, kung ano yung gap ng timeline ni Adan at ng baha ni Noah. Ano po yon? The timeline from Adam to Noah's flood is from 4,000 BCE up to or down to 2,356 BCE. Eksakto po yung number na yan, mga kapatid, as per our reference in Genesis chapter 5, chapter 6, and chapter 7. So nakuha po natin, ganun po mga kapatid yung pagkuha ng sinasabi nating educated guesses. Hindi po nang huhula ito, hindi po ito tumitingin sa kung saan man. Meron po itong mga bersikulo para makuha natin lahat. So pinag-usapan po natin mga kapatid, inintroduce po natin last Sunday that we have 7 timelines. Okay? Ito po yung timelines natin mga kapatid. Ang unang timeline from Adam to Noah's flood. The second timeline is from Noah's flood to Abraham's death. The third timeline is from Abraham's death to Moses' death. And then, ang fourth timeline po natin is from Moses' death to David's death. And then, ang fifth po natin is ang fifth timeline po natin mga kapatid ay yung from David's death up to the captivity of Jerusalem. O nung makapture ng Babylonia o ang Jerusalem. Yun po ang fifth timeline. Ang ika-anim na timeline mga kapatid is yung from Israel's captivity to return of the exile or rebuilding of Jerusalem. And then yung last timeline po is
is yung the return of the exile and rebuilding of Jerusalem up to or down to the birth of the Messiah. So 7 timeline po ito mga kapatid. At ipapakita po natin lahat ito na hindi po ito basta hinulaan lang kung paano po ito nangyayari. Meron po itong tinatawag na educated approximation or educated guesses na merong reference talaga sa Biblia. Pero bandang huli po mapapansin nyo, kasi po yung last timeline, yung the timeline from the return of the exile and rebuilding of Jerusalem up to the birth of Messiah, sa Bible po natin, yun po ang tinatawag na dark days. Okay, yung 500 BCE all the way down sa kapanganakan ni Jesucristo, wala pong nakasulat masyado sa Biblia. No? Ngayon tatanungin nyo, paano natin matatansya o makikita o masisigurado na talagang nag-i-exist yung mga pinag-aaralan nating events sa Biblia? Matataya natin kung ano yung matataya natin kung ano talaga yung mga nangyari ng mga panahon na yon. Kung wala pong nakasulat sa Biblia mga kapatid, meron po tayong world history. Okay? Yung world history po natin, nakaagapay po yan sa kung anong nangyayari sa biblical history. Okay? Kasi po, may mga mababasa tayo ditong karakter sa Biblia na mga karakter po ng world history. Kagaya ng mga emperor ng Roma. Meron po tayong mga mababasa dito. Kagaya ni Nero, ni Agrippa, mga hari ng mga panahon na yon. Matatansya po natin by an educated guesses. Ibig sabihin may mga reference tayo. Ang tawag po doon is historical apologetics. Historical apologetics. Ginagamit natin yung history ng mundo para matansya natin yung mga kapanahunan na atin pong pinag-uusapan. So yung 7th timeline po natin, pag pumunta na tayo doon, actually matagal pa yon, pero gusto kong ipauna sa inyo na dahil po ang mga panahon na yon ay tinatawag na dark age or dark days or dark years, ibig sabihin halos walang recorded biblical references ng mga panahon na yon nung padating na ang Messiah. News blackout, kumbaga, ay meron po tayong very reliable historical events, as we call it historical apologetics, para matansya po natin at mailutang po natin yung totoong pangyayari sa pagdating ng ating Mesiyas. So yun po mga kapatid, nais ko pong magbigay sa atin sa ating kaunawaan ng kung paano po kinukuha o paano po pinag-aaralan, paano po pinag-aaksayahan ng panahon mga kapatid ang bawat mensaheng naisibigay sa atin ng Panginoon. Totoo po mga kapatid, ang Diyos po ang nagbibigay ng wisdom, ng katalinuhan. Pero ang katalinuhan mga kapatid ay hindi bigla lang nagpa-pop up sa isipan ng tao. Okay? Hindi po naglalaro ang Diyos na bigla ka lang binibigyan ng talino. Hindi po. Binibigyan kanya ng katiyagaan, ng desire, ng interest, ng enthusiasm para kalkalin mo po ang mga katotohanan na nilahad na niya. Because the Lord, our God, gives us the will and the ability and the wisdom and the intelligence and everything we need para mailutang po niya at maipaliwanag ang kanyang kalooban. So ang ating pong mga mensaheng tinatalakay sa iglesia ay hindi po basta lamang sinasalita ng hindi po pinag-iisipan. Hindi po, mga kapatid. Kaya minsan, makikita niyo ang pastor, nandun yung kanyang malalim na desire na maunawaan po ng lahat kung ano yung mensaheng gustong ibigay ng Panginoon. Kaya minsan, nagsasalita ang pastor na, listen very carefully. Listen very carefully. Kasi po, nakapanghihinayang na yung mga
ginugulan ng panahon ng pag-aaral at napaka-importante, alam ng mensahero, ng pastor na napaka-importante, ay i-ignore lamang po at hindi pagtitiyagaan ng mga taong mauupo lang ng isang oras para pakinggan kung ano yung pinaghandaan po ng mahabang panahon. Kagaya po nitong pinag-aaralan natin, ito po yung mga timeline na yan. Papakita ko po sa inyo kung paano siya ginagawa. Is the first timeline, the second, here's the third, the fourth, here is the fifth timeline. Yan po yan. The fifth timeline. The sixth timeline. The seventh timeline. Meron pa pong mga ano yan. Meron pa pong mga tinatawag na mga yung mga ang tawag doon? Scratches na sinusulat para po mabuo yung lahat. Hindi po ganun kadali ang lahat ng ito. So, binibigyan po tayo mga kapatid ng pagtitiyaga ng pasensya ng Panginoon para maunawaan po natin. Kasi po, kagaya ng pinag-usapan natin last Sunday, ang goal po mga kapatid, kung bakit natin pinag-aaralan yung timeline, the timeline to redemption, is para po matunto natin yung katotohanan na bakit si Kristo lamang ang ating kailangan. Bakit grasya lamang ng Diyos ang ating kaligtasan? Bakit pananampalataya lamang ang nais niyang makita sa atin? O hinahanap ng Lord sa atin para tayo maligtas, pananampalataya sa kanyang ginawa at sa kanyang sinabi. Okay, so mga kapatid, ini-encourage ko po ang lahat na tayo po'y huwag manghinawa sa pakikinig. Sa ngayon po, nakikinig lang ang marami sa atin. Marahil ang marami sa atin ay hindi naman kumakalkal ng katotohanan sa Biblia at naghihintay ng kung ano ang mensaheng darating sa ating iglesia. Hindi po naman masama yun, pero mas mainam po mga kapatid na habang sinusundan nyo yung mga mensaheng binibigay sa atin ng Panginoon, ay nagkakaroon din po kayo ng mga pansariling pag-explore o pagkalkal sa mga katotohanan. Kasi po magbibigay po yun ng malalim na pag-asa sa inyo. Pag nauunawaan niyo po, malalim na kaligayahan at malalim na kumpiyansa sa salita, sa kalooban at sa ginawa ng Panginoon para po sa inyo. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Nais po nating itaas ang kapurihan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila, kami po'y nagpapasalamat. Kami po'y nagpupuri sa lahat po ng kabutihang dinaranas namin mula sa inyo. Napakabuti niyo po sa amin. Hindi kayo nagsasawa, patuloy na nilalaliman yung inyo pong pagpapasensya. Nilalaliman yung Panginoon ang inyo pong pag-ibig, pangunawa sa amin upang matutunan ka namin, matunto namin ang iyo pong kalooban. Salamat po sa patuloy na pag-aalaala, pagpapaalaala, patuloy na pangungulit at pakikialam sa aming buhay. Ama, nais po namin pagkatiwala sa inyo ang aming po mga buhay. Ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church, ang iyong mga hinirang dito. Bigyan mo po ng desire, bigyan mo po ng interest sa iyong mga salita. Ama, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri at ang pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesu Kristo. Amen and amen and amen. Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb.
the light, and through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is risen. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living